Hi, Math 10. O, sa mga grade 10 dyan, term 1. Actually, sa week 1 pa rin to eh. Solving ambiguous cases. Okay, when we say ambiguous cases, anong nangyayari to sa side-side angle ng sine law. So, when we say ambiguous, it is something na unclear or confusing. Kasi nga, it can be interpreted in many possible ways. Minsan pwedeng isa, minsan pwedeng dalawa, minsan pwedeng wala. O like for example, ang pinag-uusapan natin dito, triangle. Pwedeng walang mabuong triangle, pwedeng may mabuong isang triangle, pwedeng may mabuong dalawang triangle. Alin doon? Kaya siya ambiguous, unclear. Kaya aalamin natin kung paano nga ba siya sinusolve. So, in this case, papakita ko sa inyo ha, example number 1 pa lang to. So, find the measure of angle B of triangle ABC with angle A of 80 degrees, side A of 25, side B of 30. O, paano ko nalaman angle to? Kasi big letter. Paano ko nalaman ang side to? Kasi small letter. Okay, game. So, in this case, mag-try muna tayo mag-drawing ng triangle. So, based dito sa observation, meron daw triangle. So, that is acute. So, acute triangle. So, ayan. So, this is A, this is B, and this is C. Kailangan magaling ka mag-drawing. So, yung A daw is 80 degrees. Tapos, yung B, which is yung opposite niya, is 30, yung side. Next, yung A niya is 25. So, in this case, ang hinahanap natin itong angle B. Try natin siyang isolve. Okay? So, we have here A, which is A over sine A equals B over sine B. Di ba tatlo yan, A, B, C? Bakit ang pinili ko A at saka B lang? Kasi, sila lang yung available na may given. So, in this case, substitute natin yung mga value. Yung A na maliit, that is 25. Sine A, 80. So, sine 80 equals B, which is 30. Tapos, over sine B, yung hinahanap natin, kaya bilang din siya. So, in this case, cross multiplication. Ooh. So, ito, sine B at saka 25. So, 25 sine B equals 30 sine 80. 30 sine 80. Then, divide both side by 25. Kasi nga, ang hinahanap natin dito yung sine, yung B, yung angle B. So, makakancel na itong 25. Ang matitira natin is sine B is equal to 30 sine 80 over 25. In this case, ikakalculate nyo lang to. Pag nakakita kayo ng ganyan, pag may lumabas sa sagot dito, hindi pa yun yung sagot. I-ano pa siya, i-arc sign mo pa siya or inverse. Yung shape sign. So, try natin sa calculator. Wait, kunin ko. Okay, pag tinignan natin ito sa calculator, dito may lalabas dito. Tingnan mo ha. That is 30 sine 80 divided by 25. Diyan may lalabas dyan, which is sine B equals 1.81769. Kinopya ko na lahat para sure. Tapos, ang gawin natin, hindutin lang natin yung shift sign. Shift sign, tapos ilagay natin tong number na to. So, 1.181769. The answer is, kung mapapansin nyo, nag-math error siya. Anong ibig sabihin nun, nag-math error siya? Ibig sabihin nun, hindi natin pwedeng isolve si angle B kasi wala daw nag-i-exist na triangle. No triangle exist. Oh, in this case, hindi pala pwedeng isolve kasi nga, no triangle exist. Kasi nga, part siya ng ambiguous cases. O meron namang isang triangle lang, meron namang dalawang triangle lang. O, try natin yung one triangle. Actually, may mga basis tayong tinitignan o yung mga checklist para malaman natin kung one triangle, no triangle, one triangle, or two triangle. Papakita ko sa inyo. Meron tayo dito sa ambiguous case. Pag yung triangle natin is acute, when we say acute, yung side, yung angle niya is less than 90 degrees. Oh, this is an example of acute triangle. So, pag yung A daw, nakita natin dito, no triangle eh. Pag yung A daw, less than sa B, ito yung A, di ba? Tapos ito yung B. So, pag yung A daw, less than sa B, no triangle daw yun. Pero dapat, yung A is less than B sine A. So, ano yung A natin? 25 is less than 30. Check. Ibahin naman natin itong A is less than B sine A. What is A? 25. Less than. What is B? B is 30. Tapos sine A, angle A which is 80. So, tingnan natin kung
ano niya to, kung tatama to, kung less than nga ba. So, this is 25 is less than to 30. 30 sine 80. 30 sine 80 is 29.54. Ibig sabihin, tumama to, katulad doon na sa table, no triangle exists. Yun lang, wait for part 2 para dun sa 1 triangle exists at saka para dun sa 2 triangle exists. Bye.